Sa ngayon itong PBA ay masasabi natin na mayroong mga problemang hinaharap at sa tingin ko ang isa sa pinakamalaki diyan ay yung posibilidad na baka umalis ang dalawang teams nila at ang tinutukoy natin ay itong Rain or Shine at ang Phoenix Fuel Masters. Siyempre kung mangyari yan malulungkot ang maraming fans dahil ang dalawang ito ay kinukonsidera ng mga independent team. Hindi sila kabilang dito sa malaking korporasyon ng MVP at ng SMC. At kung sakaling umalis itong Phoenix at Rain or Shine, matitira na lamang talagang independent ay itong Converge dahil itong Northport, Terra Firma at Blackwater hindi yan kinukonsidera na independent dahil malapit sila doon sa SMC at MVP Group. Ngayon, bakit naman natin nasabi na baka umalis itong Phoenix at ang Rain or Shine? Ang pinakamalaking dahilan na nakikita natin dyan ay yung gastos at yung tinatawag na return on investment. Siyempre, ang mga PBA teams, ang may-ari niyan ay mga negosyante. At ang gusto nila siyempre, bukod sa manalo ng kampyonato, ay makita na yung ini-invest yung ginagastos nila dito sa mga PBA teams ay mababawi nila sa pamamagitan ng exposure para do sa mga produkto nila. For example, kaya gumagastos ng milyones itong mga kumpanya sa PBA dahil merong free advertisement yung kanilang mga produkto. Katulad for example, Rain or Shine, gagastos sila ng malaki para dito sa team nila, hindi lang para manalo ng kampyonato, kung hindi para yung produkto nila ay magkaroon ng advertisement tuwing naglalaro sila. Siyempre, pag naglalaro Rain or Shine, naka-advertise yung produkto nila. Bukod pa doon sa mga komersyal. Ang problema nga lang kasi, ang PBA ngayon, ang pangit ng coverage. Hindi mo malaman kung saan channel, pati yung oras pa iba-iba. Dahil dito, hindi na masyadong na-advertise yung produkto nitong mga teams katulad ng Phoenix, Rain or Shine, etc. Ngayon, ang problema pa dyan ay yung gasto sa pag-maintain ng PBA team. Hindi katulad nitong SMC at MVP Group, kahit magkano ang hilingin ng mga unrestricted free agents ay kaya nilang ibigay. Nakita na natin yan dito kay Jeronteng at Maverick Hanmisi. Hindi binigay ng convert yung gusto nila pero walang problema sa SMC. Kinuha ka agad yan. Itong mga dating top players ng Rain or Shine, si Raymond Almasan, si Jeff Chan, Ryan Aranya nagsilipat sa ibang team, si Paul Lee. Kaya sa ngayon, ang laki ng gagastusin nitong Phoenix at ng Rain or Shine para lamang maging competitive. Ang isa pang problema yung mga lopsided trades na pabor dito sa SMC at MVP Group. Paano nga naman lalaban itong Rain or Shine at Phoenix? Gayong pagdating sa mga trades ay palaging nanlalamang ang SMC at MVP. Kaya yan ang mga dahilan kaya baka umalis na sila sa PBA.